Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Batiin lang po natin ang ating katabi ng isang magandang umaga. Ayan. At sabihin niyo po sa katabi niyo, I'm so glad and happy na nandito ka ngayon at kasama kita. Amen. Ayan, so introduce ko lang po ang aking ituturo po sa atin ngayon. Ang binigay po na word ng Lord sa akin is so special. Dahil alam nyo po, yung word na binigay sa akin ng Lord na i-share po sa atin ngayong araw na ito ay napaka-dear po sa aking puso. Alam nyo po kung bakit? Because of this, kaya po ako na-born again. Amen. So later on po, i-share ko po sa inyo kung ano po yung word na ito. It's about worship. Sabi mo sa katabi mo, worship. Ako po ay na-born again dahil po sa worship. Mamaya po, ikwento ko po sa inyo kung paano po ako na-born again. So, sige po. Yan na po ba yung PowerPoint ko? Okay. Nilagay na sa harapan. Ayan. Ay. So, yan po. Basahin lang po natin ang ating word sa Mark chapter 5, verse 1 to 20. Ayan. Medyo mahaba po ito. Bear with me po. Ako na lang po magbabasa. Sabayan nyo na lang po ako kung kaya po. Then they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with chains, because he had often been bound with shackles and chains. And the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. Neither could anyone tame him. And always night and day he was in the mountain and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. And he cried out with a loud voice and said, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. For he said to him, Come out of the man, unclean spirit. Then he asked him, What is your name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. Also he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Now a large herd of swine was feeding there near the mountains. So all the demons begged him, saying, Send us to the swine, that we may enter him. And at once Jesus gave them permission. Then the unclean spirit went out and entered the swine. There were about 2,000. And the herd ran violently down the steep place into the sea, and drowned in the sea. So those who fed the swine fled, and they told it in the city and in the country. And they went out to see what it was that had happened. Then they came to Jesus and saw the one who had been demon-possessed and had the legion sitting and clothed in his right mind. And they were afraid. And those who saw it told them how it had happened to him who had been demon-possessed. And about the swine, they began to plead with him to depart from their region. And when he got into the boat, he who had been demon-possessed begged him that he might be with him. However, Jesus did not permit him, but said to him, Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you, and how he has had compassion on you. Last verse. And he departed and began to proclaim in the Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. Amen. Can we all close our eyes and just pray? Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, Panginoon Lord God, dahil Lord, naranasan ka po namin kanina pa lamang po. Salamat po, Lord God, dahil hindi po kayo madamot, Lord. Salamat, Lord, dahil, Lord, every time that your sons and daughters call upon your name, nandun ka, Lord God, pinaparanas mo, Lord God, the fullness of your glory. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, as we sitting down, Lord God, and hearing your word, bigyan niyo po kami, Lord God, ng teachable heart. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng
spirit, Lord God, na Lord, kayang i-catch, Panginoon, Lord God, yung ituturo mo sa amin, Panginoon. And Lord, tago niyo po ako, Panginoon, sa inyong presensya. Hayaan niyo, O Diyos, Lord God, na Lord, yung salita mo na nagbibigay buhay, Lord God, ang tanging lumabas sa bibig ko po. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So the title of this message is The Power of Worship. May kapangyarihan po ba sa pagsamba? Naniniwala ako, makapangyarihan po ang pagsamba. Amen po. So, before we proceed po dun sa ating napakahabang verse kanina, no, i-introduce ko lang po sa inyo, i-lay down ko lang po sa inyo yung word na worship. Okay? Foundation. Sabi po rito, ang worship daw po is one of the amazing ways that we can use to connect to God. Pagsamba. Isa po ito sa mga napakagandang kaparaanan na magagamit po natin para po tayo ay makakonekta sa Panginoon. Other than prayer, of course, prayer is our connection to God. Amen po. When we pray, we connect to God. Sabi nga nila, ang prayer daw natin ay parang cellphone, a wireless phone na kung saan pwede tayong tumawag sa Ama anytime. Ang prayer natin ay parang cellphone na hindi nauubusan ng load, na pwede kang tumawag. Ama, ito po ang kalagayan ko. Father, this is me right now. So, pwede kang manalangin anywhere, anytime. But you know what? I want you to know, isa rin po sa amazing way para po tayo makakonekta sa Diyos, worship. Amen po. Kanina po ba sa ating worship, na-bless po ba kayo? Nakaka-bless po. Amen. So sabi po rito, this is actually the main purpose of why God created man. It is to worship God, His or her Creator. Ang ultimate purpose po kung bakit po nilikha ng Diyos, tayo, ang tao, is for us to worship God. Tama po ba? Actually, basic po ito na itinuturo po sa atin kahit nung mga bago pa lang po tayong Kristiyano. Man is created to worship God. Sabi nga po rito sa Psalms chapter 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Sino po dito yung may hininga? Sino po dito ang humihinga? Sabi diyan, praise the Lord. Purihin mo daw ang Diyos. Kung humihinga ka, purihin mo ang Diyos. Hindi lang po tao ang nag-worship sa Lord. Lahat po ng may hininga, lahat ng may buhay. Ultimo yung mga puno, ultimo yung mga isda, ultimo yung mga hayop, lahat po, they are worshiping God. Paano po ba nag-worship ang mga puno? Sa palagay niyo po, paano nag-worship ang mga puno, ang mga isda? Ang worship po ba ay maiko-contain lang po natin doon sa kanta? Na masasabi mo ba na nag-worship ka lang kapag kumakanta ka? Hindi po. Medium lang po ang song. Medium lang po yung ginagawa natin na aawit tayo, tutugtog tayo para makapag-worship sa Lord. Paano po ba nag-worship ang mga may buhay? Sabi diyan, let everything, lahat po ng may hininga, purihin ng Diyos. Sabi, kung hindi ka rin lang naman mag-worship, kung ikaw na tao na ginawa ng Diyos, di ka magsasamba sa Diyos, hayaan mo ang mga bato na lang sumamba sa Diyos. Papayag ka po ba na yung bato na wala namang buhay, yung pa yung sasamba? Pagka pumupunta po ako ng bundok, ang paborito ko po ng lugar na puntahan, hindi po city, hindi po mga building. Ang paborito ko po ng lugar na puntahan, lalo po nang di pa po ako nag-aasawa, madalas po akong umakyat ng bundok. Mahilig po akong pumunta sa mga greeny places. Di ba naman po ako mountaineer, pero may mga naakyat na po akong bundok. So, pagka nandun po ako sa bundok at nakikita ko po ang mga punong, alam mo, inaano ng hangin, sumasayaw sa hangin.
Pinapaalala sa akin ng Lord na ang punong yun ay nag-worship sa Kanya. Kapag ang isda lumalangoy, pinapaalala sa akin ng Diyos na ang isda ay nag-worship sa Kanya. Kapag ang mga hayop ay tumatakbo sa lupa, kung ano man ang ginagawa nila, they are worshiping God. You know what? Alam niyo po kung ano ang dahilan? Because worship is when you do your purpose. Kapag ginagawa mo yung purpose mo, that's your worship to God. Hindi lang sa pagkanta. Hindi lang sa pagsayaw. Kapag ginagawa mo ang bagay na inordain ng Lord na gawin mo kung bakit Kanya ginawa, then you are worshiping the Lord. Amen po. Ano po ba ang purpose mo, kapatid? What is your purpose? Bigyan ko po kayo ng general purpose. Purpose na binigay po sa atin ng Lord in Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Ano po ang sabi ng Lord? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. The second was like it. Love your neighbor as you love yourself. So our greatest purpose is to love God and to love people. So kapatid, pag minamahal mo pala yung kapwa mo, you are worshiping God. Amen. When you are doing the purpose that God ordains you to do, nag-worship ka pala sa Lord. That's worship. Kaya nga po, sa Garden of Eden pa lang, when Adam and Eve sinned against God, they didn't lose their ability to worship. Hindi nawala sa kanila yung ability na mag-worship. And it remained from generations to generation up until today. Nung nagkasala po si Eva at si Adan, maraming nawala sa kanila. And to name, yung pinakamatinding nawala sa kanila is their relationship to God. Tama po? Nahiwalay po sila sa Diyos. At ang dami nang nawala sa kanila, ang dami pang nagkaroon sa kanila. Ano yung nagkaroon? Sumpa. Tama po ba? Dahil sa kasalanan, may nawala, may dumating. Mga sumpa. Because of sin. But you know what? Yung worship, their ability to worship, it didn't lose. Hindi po yung nawala sa tao. Nandun lang yun, yung ability to worship. Sabi po ng Isaiah 44 verse 9 to 11, how foolish are those who manufactured idols. These prized objects are really worthless. The people who worship idols don't know this. So they are they are all put to shame. Who but a fool would make his own God? Sino ba ang tao na gagawa ng sarili niyang Diyos, kundi yung mga taong foolish? Sabi rito, what kind of God is this? An idol that cannot help him? Isang Diyos na hindi niya kayang sagipin ang sarili niya? In one bit, all who worship idols will be disgraced along with all the craftsmen. Lahat daw po ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, an idol maker, an idol, will be in disgrace. Mere humans who claim they can make God. Alam niyo po kung anong tinutukoy na idols dito? Ito po yung mga nililok. Gamit ang kahoy, gamit ang bato, at inilagay sa bahay, at sinamba. Alam niyo na po kung ano po yun. Ang sabi po ng Isaiah 44 verse 9 to 11, how foolish are those. Nung undoy po, kahit naman po sa mga panahon ngayon, kapag may sunog, undoy, binabalita sa TV yung mga tao, imbis na sila ang tulungan ng Diyos, sila ang tumutulong sa Diyos nila. Dala-dala nila palabas. Kasi makalakad.
Tama po. Sila yung nagbibit-bit sa Diyos nila. Nililigtas ko ang Diyos ko. Hindi po ganun. How foolish are those? Tama po ba? Ito yung mga Diyos na may mata pero di nakakakita. Diyos na may tenga pero di nakakarinig. Diyos na may paa pero di nakakalakad. Sabi dyan, no? An idol that cannot help him in one bit. Kahit sarili niya, di niya kayang tulungan. Mga kapatid, baka po kayo, mayroon pa pong ganun sa bahay. Nawa po. Ay, wala na. Amen. But what I am trying to tell about this church is that nung nawalan po ng pagkakilala ang tao sa Diyos, di nakilala ng tao, dumami na ang tao, di na nila nakilala ang tunay na Diyos, anong ginawa? Dahil tayo nilikha para mag-worship sa Diyos, gumawa ng sariling Diyos para sambahin. Isa lang po ang Diyos natin. Sabi mo sa katabi mo, isa lang ang Diyos natin. So probably, the other gods, the small g, na sinasamba ng ibang tao, is not true. Hindi sila totoo. So ano sila? Gawa lang po ng tao. Imagination. Bakit dumating sa punto na ang tao ang dami ng Diyos? It's because man is created to worship God. Tama po? Dahil nung nilikha ka po ng Diyos, it was embedded in your being. Nilagay po sa loob mo na hindi ka mabubuhay ng walang Diyos. Kaya kahit na hindi mo nakilala ang tunay na Diyos, alam mo sa sarili mo na someone should take over your life. Kaya anong ginawa ng mga tao? Naghanap ng ibang Diyos. Lumabas si Buddha. Lumabas si Asherah. Lumabas si Baal. Ang dami. Sa Daniel pa lang, ang dami nung pinag-aaralan Diyos-Diyosa ng Babylon. Tama po. Ang punot dulo, because we are created to worship God. Amen. Kaya lang, dapat po ang worship na yon maituon po natin sa tamang Diyos. Sa totoong Diyos. Kahit po si Satanas. Kilala niyo po ba yan? Sabi ko na. That's Lucifer. Paano po ba nahulog sa kasalanan si Lucifer? Sabi po dyan, may dalawa pong verse or book in the Bible na pinakita po sa Bible kung paano po ito nahulog sa kasalanan mula doon sa kanyang glory. Ayan, sa Ezekiel po tsaka sa Isaiah. Unahin lang po natin sa Ezekiel para magkaroon po tayo ng idea. Sabi po dito, ito po ay description para kay Lucifer, which is si Satan, kaaway po natin. Sabi dito, you were the seal of perfection. Ang ganda ni Lucifer. Perfect. Tingnan mo yung katabi mo kung perfect yan. Yung katrabaho ko, lagi sinasabi yan, perfect. Yung boss ko, perfect. Ayan, you were the seal of perfection. Wala pong perfectong tao. Amen. Pero si Lucifer, nung nilikha, perfecto. Full of wisdom, talino. Ang dami niyang wisdom. Perfect in beauty. Sabi po dyan, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorn you. Sabi doon, ano yun, yung mga carnelian, chrysolite, emerald, topaz, onyx, jasper, lapis. Pati lapis. Sabi ng mga kabataan sa Bulacan, Pastor, pati po lapis? Hindi po. Hindi yung lapis na Mongol, ha? Lazuli, turquoise, and beryl. Your settings and mountings are made of gold. On the day you were created, they were prepared. Ang ganda ng pagkakagawa kay Lucifer. Tama po. Natikman niya yung glory, yung ano, yung kasi alam niyo po si Lucifer, sabi po dito, you were anointed as a guardian cherub. Yung tinuturo po ito ni Pastor Obit, namamangha ako kung paano niya po ito tinuturo. Si Lucifer po ang
nung ginawa po ang mga anghel, siya po ay nandun po sa, marami po kasing uri ng angel eh. May cherubim, archangel, hindi ko na pa alam yung iba. Kasi alam kayo, ano po ba yung alam yung angel na uring angel? Mga ano po yan, uri ng angel. But the cherub, ang mga cherubim po, sila po yung mga highest rank angel. May mga seraph, yun, naalala ko may seraphim pa. They're the highest rank angel. And si Lucifer is a highest rank angel na nilagay pa sa may pinakamas mataas pa. Sabi ni Pastor Obet, na alam kong tuturo to, every time daw na winawagayway ni Lucifer ang kanyang, marami siyang kulay eh. Pagka ginagano niya na daw yung kanyang kasuotan, ang mga angel daw, wow, sobrang ganda. Nandun siya sa pinaka-mount of God, oh. Sa pinakaluklukan ng trono ng Diyos. Nagsuserve sa Diyos. Ang ganda ng pagkakagawa sa kanya. You walk among the fiery stones. You were blameless in your ways. Wala siyang kapintasan. Wala ka makikitang pangit kay Lucifer. Ngayon, puro pangit. Wala nang maganda. Tama po? From the day you were created till wickedness was found in you. Kay Lucifer. Hanggang sa dumating po ang wickedness. Nasaan po nagmumula ang wickedness, mga kapatid? Dito po. Sa puso. Pinapanganak po yun dito sa puso. Yung kasamaan. Naniniwala po ako, kahit hindi ka pa po Kristiyano, naniniwala po ako, bago mo po gawin ang kasalanan, alam mo ng kasalanan yun, tinitimbang-timbang mo muna. Tama po. Pero nung time na tinitimbang-timbang mo bago mo gawin, wickedness na po yun na nasa puso mo. Pero po ngayon po ba may nakakaramdam pa po ba ng ganon? Minsan naiisip mo pa rin yun, pero ang dugo ni Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos, ang tumatalo dun. Kaya hindi mo nagagawa. Amen. Thank you po, Lord. Meron tayong Panginoon. Through your widespread trade, you were filled with violence. And you sinned, so I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, guardian cherub, from among the fiery stones. Pinabagsak siya because of what he did. Oops. Ayan. Tingnan po natin sa Isaiah. Sabi po rito, how you have fallen from heaven. Paano po ba siya bumagsak mula sa langit? Morning star, son of the dawn. Ang tawag po sa kanya ay, siya ay kaya po Lucy, kasi light, angel of light. So, siya po yung liwanag sa madaling araw, son of the dawn. You have been cast down to the earth. Pinabagsak siya sa lupa, you who once laid low nations. Sabi po rito, you said in your heart, ito po yung kanyang naging wickedness na nagsimula sa kanyang puso. Ang sinabi po niya sa kanyang puso, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of the assembly, on the utmost heights of the Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Hindi naman po hinangad ni Lucifer na mas maging higit pa sa Diyos. Kasi alam po ni Lucifer na wala nang papantay sa Diyos. Wala nang hihigit pa sa Diyos. Pero ano pong hinangad niya? Maging kagaya ng Diyos. Maging like the Most High. At alam niyo po, naniniwala po ako, isa po yan sa mga ginagamit na instrument ni Lucifer para siluin po ang mga tao. Yan din po ang kanyang instrumentong ginamit para magkasala ang unang tao. Tama po ba? Paano niya po sinilo si Eva? Nung una, ang galing ni Eva, kabisado niya pa yung mga verse. Sabi sa amin ng amin Diyos, huwag namin kakainin yung prutas na yan. Or yung nakalagay sa gitna. Dahil sa oras daw nakainin namin yan, or hawakan man lang, sabi ni Eva, kami daw ay mamamatay. Ano sabi ni Lucifer?
Hindi totoo yan. Dahil sa oras na kainin mo yung prutas na yan, ang totoo, magiging para kang isang Diyos. Yun ang sinabi niya kay Eva. Nung marinig yun ni Eva, pumasok sa tenga niya, pumasok sa puso niya, boom, nagbago ang pagtingin niya dun sa prutas. Parang maganda nga yun. Alam niyo po kung anong tawag dyan? Pride. Naalala ko yung isa sa mga naituro ko rin po dito ng Sunday, the spirit of Leviathan. On the last days, yun po ang pinaka-alas ni Satanas na papakawalan niya bago po dumating ang Panginoon. The Leviathan spirit, the spirit of pride. Now, Lucifer have grown pride in his heart because of the beauty that he possessed. He desired to be honored, to be like God, and to be worshipped. Dahil po sa kagandahang taglay niya, dahil po sa mga bagay na meron siya, nandun siya eh. Sabi nga, siya daw po ay worship leader sa langit. So probably alam niya kung paano mag-worship sa Diyos. Nararamdaman niya yung dumadaloy pag nag-worship sa Lord. At ang nangyayari sa kanya, dinesire niya na siya ay i-worship din ng mga yun. Amen. Kaya ang worship, kapatid, napakahalaga. Kasi ang totoo, kahit sino ang i-worship mo maliban sa Diyos, patungo pa rin yun kay Lucifer. Alam niyo po ba yun? Worship mo ang pera, si Lucifer pa rin ang wino-worship mo. Worship mo trabaho mo, si Lucifer pa din ang wino-worship mo. Worship mo man ang ibang pangalan ng Diyos, si Lucifer pa din ang wino-worship mo. Bakit? Saan po galing lahat yon? Kay Lucifer. Tama po ba? Kaya gaano kahalaga sa Diyos ang worship natin? Napakahalaga po. Amen po. Kaya kapag nag-worship tayo, sabi ng Lord, ginawa niya ang lahat ng bagay sa mundo, first day, second day, third day, fourth day. On the sixth day, pagdating sa seventh day, anong ginawa niya? Nag-rest siya. Bakit? He wants to enjoy your worship. He wants to enjoy your pagsamba mo sa Kanya. Mahalaga sa Diyos ang pagsamba natin. Amen. Ngayon, pag-aralan po natin, ano ba yung worship? Satan knows, bago po yun, Satan knows the nature of worship being embedded in us. That is why Satan wants your worship. Hinangad ni Satanas na kunin ang worship mo. He will do everything he can for you to bow down and honor him. Mahalaga po ba kay Satan ang worship? I believe. Kasi kahit po si Jesus Christ, tinempt niya na i-worship siya ni Jesus. Tama po? Last week, pinag-aralan yung isa yun sa tinuro ni Pastora Sheila. Anong sabi doon? Sabi doon, and he said to him, sabi ni Lucifer kay Jesus, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Grabe si Satan, gustong-gusto siyang wino-worship siya. Sabi niya pa kay Lord, kung luluhod ka at sasamba ka sa akin, lahat ng bagay na to ibibigay ko sa iyo. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Lumayas ka, Satanas. Kasi dapat ang wino-worship natin, isa lang. Ang Diyos lang. Naglalaban po sila pagdating sa worship mo. Kaya kapatid, ang worship mo ba every Sunday lang? Pag nandito ka? So paano naman po ang Monday, Tuesday, Wednesday? Mas marami ka po bang nagigets nyo po? That's why worship, we cannot contain worship on songs alone. Every time na kumakanta or sumasayaw ka lang, ang worship po ay kapag ginagawa mo na po ang purpose mo.
nasa bahay ka ninyo, asawa ka, you're doing your purpose as your husband or as wife or as sons or daughters, then you're worshiping God. So don't depart from worship. Dapat every time we worship the Lord. Amen. Every time you worship God. Lahat ng ginagawa natin na may kinalaman sa purpose natin na binigay ng Diyos, yun, worship natin yun sa Lord. Sabi po rito, ano po ba ang kahulugan ng worship? Nagsisearch po ako, sabi ko, natutunan ko po ito sa Jags ko. Una ko narinig to kay Pastora Ranji, yung the law of the first mention. Doon po sa binasa natin kanina, na Mark chapter 5, verse 1 to 20, nabanggit po doon ang worship. And I'm trying to search yung worship na binanggit doon. Ang meaning po noon, mamaya po ipapakita ko po yun. Pero nung tiningnan ko po yung kahulugan ng worship doon, ang first mention niya po, nasa New Testament, nasa Matthew. Pero the word worship, ang una niya pong mention sa Bible ay matatagpuan po natin sa Genesis 22 verse 5. Ang sabi po dyan, he said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Sino po ang nagsasalita dyan? Si Abraham. Kanina niya po sinasabi yan sa mga servant niya. So sabi niya sa mga servant niya, dito lang muna kayo. Pupunta lang kami ng aking anak doon sa mountain. At pagdating namin doon, mag-worship lang kami. Tapos babalik din kami sa inyo. Yung salitang worship po na ginamit dyan ay salitang Hebrew na shaka. Sabi mo sa kati mo, shaka. Shaka na. Or, I don't know if that is how you pronounce it, shaukaw. Which means, ang ibig sabihin po niyan ay ito, to prostrate in homage to royalty, to bow down, to crouch, to fall down flat, and to reverence. Pagluhod, hindi lang pagluhod, pag-bow down, pagyuko. Tayo po, kaano po natin sa ating kultura po, pag yumuyuko po tayo sa tao, ibig sabihin po nun, ginagalang natin. Tama po? So pag ginuyukuan mo ang Diyos, ibig sabihin you revere or you reverence God. Ginagalang mo ang Diyos. At ang matindi dito, to fall down flat. Kaya ang mga Israelita po, pagka sila po ay nag-worship sa Lord, as in, they don't just kneel. Their face is on the floor. Ganun po sila mag-worship. Tingnan yung mga Muslim. Mga kapatid nating Muslim. Ganun din sila mag-worship, di ba? Bakit? Ang lupa po, it is the lowest part of the earth. Tama po ba? Wala nang halaga ang lupa. Ngayon may halaga na pala ang lupa. Mahal po ang lupa. Pero ang lupa talaga ay, parang ano siya di ba? Kung tutusin, parang walang halaga. Tama po? Madumi. Nandun lahat ng germs. Kaya ang sa tao naman, ang mukha natin ay, yun ang pinaka-glory mo. Tama po ba? Yun ang pinaka-iniingatan mo. Magasgas na lahat. Wag lang ang mukha mo. Tama po? Nalala ko nung ako po ay nagbundok kami. Na-aksidente po ako gamit ang motor. Sobrang bilis ng takbo namin. Tapos, ang nabangga po namin, alas 11 ng gabi yon, wala na po masyadong tao nun sa Antipolo, wala na masyadong sasakyan. Ang bilis ng patakbo ko. Tapos, nabangga ko yung aso. Yung aso, pasaway kasi yung aso, tumawid na. Pagtawid niya, pinituhan ko, bumalik kasi nataranta. Pagbalik niya, sumalubong sa akin, patay po yung aso. Sobrang lakas ng bangga ko, namatay po yung aso. Pero namatay po siya, kinamagahan na daw, sabi ng mga tao dun. Pero ako po, pagbangga ko po, balik ko po yung gulong ng motor ko, talsik po ako. Alam niyo po ang ginawa ko? Malinaw sa isip ko yung mukha ko, dapat di gagasgas. Nakaganon ako. Gumaganon ako dito sa daanan, may bag ako sa harapan. Nakaganon ako, nakaganon mukha ko.
Kasi nasa isip ko na habang, ang layo po ng ano ko, yung layo po para akong skateboard na ginanon. Ang layo po, nakagano mukha ko. Sabi ko yung mukha ko. Ayaw kong magasgasan. Di na nga magagasgasan pa. Anyways, bakit yun po yung ating di ba? Iingat-ingatan mo yan. Yung iba nga, lalagyan mo pa yung gabi-gabi ng kung ano-ano. Tama po ba? Lalagyan mo ng mamahaling mga jeju. Uy, may mga ganun pastor na nilalagay uli nga eh. May mga content na. Pero, tapos kapag nag-worship ka, ang gagawin mo, ididikit mo sa lupa. Big sabihin nun, anong meaning nun? Anong pinaportray nun when you worship God? You tell God na, Lord, dito po ako galing sa lupa. Ito pong glory ko, yung mukha ko, okay lang. Kasi dun po yung galing. Sa inyo po ako susurrender. Amen po. That's worship. Sa New Testament po, yun po yung Matthew 2:2, na ang kahulugan po niya, sabi po dyan, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Ayan. Ang kahulugan po ng worship dyan ay Greek word na proskuneo. That's the same worship na ginamit po doon sa Mark chapter 5 verse 1 to 20. Proskuneo. Na ang ibig sabihin, iba na to kiss. Like a dog licking his master's hand. Tindi. Nung binasa ko po yan, una ko pong naalala, yung si Magdalene, si Mary. Nung daladala niya po ang kanyang alabaster jar, pinag-ipunan niya ng ilang taon para sa pagpapakasal niya. Nakita niya si Jesus kaya pumasok siya doon, lumuhod siya doon sa may paanan ni Lord. Binasag niya yung alabaster jar niya. And then, pinunas niya gamit ang buhok sa paan ni Lord. That's worship. Grabing pag-honor yung naramdaman ng Lord noong time na yun. Daming nagalit nun eh. Number 1 na doon si Judas. Mahal niya na, bakit? Pero sabi ng Lord, grabe yung ginawa nitong babaeng to. Kaya kapatid, when you worship God like that, grabe yung naibibigay natin na pagsamba sa Panginoon. Sabi dito, to crouch and prostrate oneself, same as the meaning dun sa una, and to reverence. Kaya may tinatawag na reverent fear. Now, from Genesis to Revelation, it seems that the act of worship is willfully giving someone authority over yourself. Lahat, mapa-shaka man yan or mapa-proskuneo man yan na meaning ng worship, Hebrew and Greek ng worship, isa lang po ang dinedenote nun. Ang dinedenote nun is willfully. Binibigay mo yung sarili mo to someone authority over yourself. And that is the worship, the ability to worship na binigay sa iyo ng Diyos nung ikaw ay nilikha niya. Nilagay ng Lord sa tao yung kaisipan na hindi ka mabubuhay ng walang Diyos. Nakakuha niyo po? Kaya nung nagkasala si Eva at si Adan, di na nakilala ng tao ang Diyos, kung sino-sinong Diyos ang sinamba. Sumamba sa kalabaw, sumamba sa araw. Bakit? Alam kasi natin, nature natin, na kailangan natin ng Diyos na sasambahin. Tama po? Nature natin yon. But I always believe, that man naturally is incapable of having pride in their hearts or even desire to be worshipped and be like God. Ako, ito po ang paniniwala ko, sarili kong paniniwala po yan. I don't know if you can believe, maniwala po kayo, kung maniniwala kayo kagaya ko, na tayo po ay incapable po tayo. Naturally. Ngayon, bakit ang tao nagkakaroon ng pride? Bakit ang tao gustong maging kagaya din ng Diyos? Kagaya ni Eva. Di ba? If we are incapable, ang sabi po rito, all sins were originated from
Satan. Lahat ng kasalanan, nag-originate yun kay Satanas. It's either people were possessed or influenced by Satan to sin against God. So probably, kaya ka nagkakasala or kaya ka nagkakaroon ng ganun desire, it's because kung hindi ka possessed, you are influenced. I-influensyahan ka ng demonyo. Amen. At kagaya po ng ating story kanina, demon possessed po yun. Tama po? Possessed po siya ng hindi lang isang demon, but, hindi lang pala isang evil, kasi ang demon, madami na talaga yun eh. But, thousands of evil ang pumopossess po sa kanya. Ngayon, balikan po natin yung ating verse. Ayan. The power of worship. Gaano ba ka-powerful itong worship na ito? Sabi po rito sa Mark chapter 5 verse 1 to 20, a demon-possessed man healed. Paano po pinagaling ito? Sabi dito, and when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit who had his dwelling among the tombs. And no one could bind him, not even with chains, because he had often been bound with shackles and chains. Pagbaba po ni Jesus Christ doon sa boat, bigla pong may sumalubong sa kanyang lalaki na merong unclean spirit sa kanya. Sabi po rito, itong lalaking ito ay nakatira na po sa sementeryo, sa mga tombs, silibingan ng mga patay, or sa mountain. Wala pong may makagapos sa kanya, pero lagi po itong nakagapos. Nga lang, every time na ginagapos siya, natatanggal niya yung mga chains niya. Kasi nga, malakas, hindi natural, hindi natural ang kanyang lakas na meron siya. Hindi pang tao. Okay? Tapos, ang sabi pa dyan, because he had often been bound with shackles, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces, neither could anyone tame him. Walang taong may kayang makapagpabait sa kanya. Tame. Tama ba? Tame, pabaitin. Or paamuhin. Walang may makapagpaamo sa kanya. And always, night and day, walang pahinga. Gabi at umaga. Sabi dito, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. Gaano katinding perwisyo or gaano katinding uncomfortable na kalagayan ang meron itong taong ito because of the evil that possessed him. Alam niyo po, nakakita po na po ako ng ganyan kasi sa amin po sa Bicol, nung bata pa po ako, meron din po kami dong, maliit lang po ang barangay namin, ilan lang po ang tao doon, mga nasa 3,000 lang. Yung barangay namin. Pero meron dong isang may nakahiwalay doon na lugar na kung saan merong isang tao doon na parang kulungan ng baboy. Tapos may nakakadena doon na tao. Ang tawag po namin doon, baliw. Yun po ang tawag namin doon, may baliw doon. Sa Bicol yun. May buwang sa Bicol yun eh. Yun, baliw, may baliw doon na nakagapos. Sabi nga lang, kamag-anak ka daw namin yun eh. Pero, sabi, opo, kamag-anak ko talaga namin. Pero di ko alam yung mismong baliw kasi yung mga kamag-anak namin. Anyway, sa Bicol po kasi magkakamag-anak lang naman po mga tao doon eh. Tapos yun, may baliw po doon. Ang ginagawa po namin, may kalokohan po ako nung bata po ako. Kami magkakaklase. Pag umuwi kami, binabato namin yun kasi papahabol kami. Eh syempre, dahil nga nakakadena siya, di siya nakakahabol. Pero ginagalit namin siya. Ganun po yung kalokohan namin. Eh, naalala ko po siya, every time na nung nabasa ko po ito na nakahiwalay, hindi po siya nakatira dun sa mga kasama ng mga tao, ng mga villagers. Kasi bakit? Iba yung lakas nito eh. Possess. Minsan, kapag nakakita ka ng ganyan, anong nasa isip mo? May pag-asa pa ba yan? Diba? I-judge mo agad? Pag-asa pa ba yan? Aminin po natin, di ba ganun agad ang nasa isip natin? Minsan ang iniisip ka natin, parang wala na eh. May nagtatanong pa nga sa akin, anong nangyari sa mga ganun? Maliligtas ba yun? Pero tingnan natin yung story nito. Ang sabi po rito, ito po
After po ng kanyang nangyari, nung dumating po si Jesus Christ, when He saw Jesus from afar, He ran and worshiped Him. Nakita niya po yung alam niyang tanging pag-asa niya. Alam ko, naniwala po ako. Nung dumating po si Jesus dyan, sa eksenang yan, lumabas po yung inimbed ng Diyos sa kanya. Nung nilikha siya, that he is created to worship God. Pero nakita niya yung Diyos. Na-recognize yun ng spirit niya. Sa ibang, alam niyo po, ang Mark po, sobrang na-bless po talaga ako, Lord, kasi sabi ko, Lord, anong ituturo ko? 3 pong account yan sa Bible. Meron yan sa Matthew tsaka sa Luke. At marami po ang commentary, tsaka iba po ang pagkaka-deliver ni Luke dyan, tsaka ni Mateo. Pero ang pagkaka-deliver po ng ibang, magkaiba po silang deliver ng story na yan. Pero naghahanap po kasi, sabi ko, worship to eh. Ang ano kasi, evil na nag-worship dyan. Pero ako naniniwala ko, it's not the evil, but it's the ability of that man. Kasi yung proskuneo, nung sinearch ko yung meaning ng worship dyan, proskuneo, meaning to say that's the exact worship na hinahanap ng Diyos sa tao. The exact worship na nilagay ng Diyos sa tao nung nilikha niya tayo. And take note of this, sa Matthew, 2 sila dyan. Basahin niyo po ang Matthew. 2 po ang demon-possessed na nakatira dyan. Bakit siya lang ang lumapit kay Lord? Kung 2 demon-possessed. Naniniwala ako, nung time na yan, hindi na napigilan ng demonyo yung tao na lumapit kay Lord. Kasi yung isang tao, malaman, tumakbo na yun. Tama po? At kanino yun galing? It's His will. Ang worship is willfully. Sabi dun sa kanina na meaning ng worship, giving yourself in authority to someone. Nagpapa-cover ka, nagpapa-authority ka sa someone. That's worship. Dalawa po silang tawag dito, possess, pero isa lang ang pinalaya, kasi isa lang ang lumapit. When he saw Jesus from afar, he ran and worshiped Him. Yun ang ginawa niya. Kaya ako niwala ko ng pagluhod niya, bigla nagsalita ang demonyo, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Tama po? Nandito ka ba para i-torment kami? Kasi all his life, control siya ng demonyo eh. Di niya malabanan ng demonyo sa katawan niya. All his life. Kapatid, anong kumokontrol sa'yo? Number 1, power of worship. When we worship, sabi dito, worship, release the man from bondage. Kapag ka sumasamba ka ng tama sa Diyos, papakawalan ka doon sa bandage mo. That's why every time na nag-worship, minsan nakakarinig po talaga ako ng mga kadena na broken. It's because may pinapalaya ang Diyos dun sa kasalanan. Tama po. Kaya kapag totoo ang pagsamba mo, hindi yun na pupunta ka ng church, titingin ka sa katabi mo, kasi yung katabi mo, medyo kakaiba na to ah. Aware ka, pero kung direkta ka sa Lord, you worship the Lord, reverence sa Lord, you bow down to the Lord, kapatid, mayroong mapapakawalan sa'yo. Makakawala ka sa bandage. Whatever bandage is that. Ano mang kadena yung nakakadena sa'yo, hindi lang
sa leeg, hindi lang sa kamay, hindi lang sa paa. Kayang basagin ng Diyos yan. When you worship God. Amen. Ang sabi po rito, Psalms 107:14, He brought them out of darkness and the shadow of death and broke their chains in pieces. Sino po yung He? Jesus. Tinanggal tayo mula dun sa kadiliman. Inalis tayo dun sa shadow of death, sa tiyak na kapahamakan, kamatayan, at binasag ng Diyos ang mga chains sa atin ni Jesus. Kailan mangyayari yan? When you worship the one true God. When you give your worship to God. Every Sunday lang ba yun pag kumakanta ka? Sabi ko nga sa inyo kapatid, every time you do your purpose. Kaya nga, ayan, pangalawa, sabi dito, worship drives away manifestation of evil in us. Kayang gawin ng worship, palayasin ang anuman demonyo na nasa loob natin. Anong umaalipin sa atin? Sabi po rito, he shouted at the top of his voice. Bigla pong sumigaw. What do you want with me, Jesus? Son of the Most High God. In God's name, don't torture me. Huwag mo kong sasaktan, huwag mo to torture. Sapagkat sinabi na ni Jesus, lumayas ka sa katawan ng lalaking iyan. Kinumanda ni Lord ang demonyo sa katawan ng lalaking iyon. Then Jesus said, ask him, what is your name? My name is Legion. He replied, for we are many. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Sa Greek po, pag sinabing legion, term po yan na ginagamit sa batalyon ng mga army. Na ang isang batalyon po ay, ang dami po niyan ay it's either 5,000 to 6,000. Pero sa Bible po kasi, 2,000 na unclean spirit. 2,000 na baboy. So meaning to say, 2,000 na unclean spirit. Okay? Imagine nyo, 2,000 demonyo sa loob ng katawan mo. Anong ano pang yun, ulirat ang meron ka ng time na yun? Wala na. Pero anong nanatili sa tao? Worship. Nagets niyo po? Hindi na siya makapagsalita para sa sarili niya. Di niya na magamit ang mata niya para sa sarili niya. Di niya na magamit ang lahat ng bagay para sa sarili niya. But what? The only thing that he has, worship. Amen. Kaya kapag ka natagpuan mo ang Diyos at sumamba ka sa tunay na Diyos, kapatid, grabing kalayaan ang magagawa sa iyo nito. Grabing kalayaan. Ako po, I can identify myself dito po sa lalaking yan. Kasi nung pumunta po ako ng Cavite, na-born again po ako sa Cavite, na-invite lang po ako ng pinsan. Hindi po ako in-invite para mag-church. In-invite ako kasi kasal ng ate ko, ni Ate Glessy. Dumating yung pinsan ko, si Tita Eden. Di ko alam na born again sila. May anak po siya, kababata ko po yun, kasama ko sa kalukuhan. Kasama ko sa bumabato dun sa baliw. So, yun po. Grade 2 kami nagkahiwalay, kasi grade 2, yun naman po, iniwan ako ng nanay ko doon sa Bicol, sa probinsya. Tapos sila po, dito na nag-aral sa Manila. So, ang tagal namin din nagkita. Nung nakita ko si Tita Eden, kamusta na po si Janjan? Ayan, okay naman siya, ganyan-ganyan. Pero di niya sinasabing Christian po sila. Sabi niya, punta ka doon. Sige po. Sabi ko, magdadala po ako ng alak. Totoo po, nagdala po ako ng alak. College po ako ng 4th year college. Ano po ako nung time na yon? That was yung 3rd year to 4th year. Yan yung pinakamadilim na parte ng buhay ko. Kasi dyan ako natutong uminom.
alak, lahat yan. Kasalanan. Diyan ako natutong pumasok sa mga bar, na may mga kung ano-ano man. Diyan, sa part na yan. 3rd year and 4th year college. So, dumating po ako doon, Sabado. After ng klase ko dito sa RTU sa Mandaluyong, diretso po akong Cavite, sa Paliparan. Pagdating ko po doon, dala po akong matador. Uso pa po nun, matador. Ngayon po kasi MP na daw eh. Ba? Or dala-dala ko po matador. Labas ko yung matador. Tara, inuman tayo. Tuntua ako, nakita ko yung kababata ko, si Janjan. Tapos, natatawa po sila. Di lang sila nagsasalita. Kasi yung pala, mga Christian sila, buong family. Tapos sabi sa akin, simba tayo bukas. Ha? Simba? And to make the long story short, dahil nga po lahat sila Kristiyano, magsisimba kinaumagahan. Alam nga, maiwan po ako sa bahay. Hindi parang na-hold up po ako ng Lord. Napilitan po akong sumama. Punta rin po akong simbahan during worship. Na-born again po talaga ako sa worship. During worship, I don't know kung paano kumilos ang Panginoon noong time na yon. Pero habang nag-worship sila noong time na yon, ang tagal din ng worship, parang yung sa atin din, umabot ng 1 oras, mahigit. Pero habang nag-worship sila sa Lord, sila nakapikit, umiiyak, ako nakadilat, tawa ako ng tawa doon, parang demonyo doon sa may gilid. No? Tawa doon sa... Hindi, totoo po. I can see myself na parang demonyo kasi bakit? Nakaganoon ako, tatawa ako sa mga itsura nila. Umiiyak-iyak pa sila. Sabi ko, kalokohan itong mga taong ito. Sabi ko, ganon. O kabaliwan. Ganon. And then, it came to me na mag-question, totoo bang may Diyos? Nag-pray sila. And then I closed my eyes. Sabi ko, kausapin ko kaya ang Lord. Pagpikit kong ganun, boom! Sunod-sunod yung mga flashback. Hindi yan yung plano ko sa iyo, sabi sa akin ng Lord. Iyak na ako ng iyak, Lord. Wag dito, nakakahiya. Di po ako umiiyak. Tatay ko, di ako kayang paiyakin ng tatay ko, tapos iyak ako dito sa worship. Hindi, totoo po, di ako kayang paiyakin ng tatay ko. Kahit binugbog na ako, hindi ako umiyak. Ganun po katigas ang puso ko. Hindi naman po. Ito po, alas 11 na po. Bilisan ko na po. Pero, yun po ang nangyari. Because of that worship, natuto po akong, Lord, kailangan ko po kayo. Ang sarap ng pakiramdam nung time na yun. Nakalaya po ako. And I tell you, kapatid, my life was never be the same again after that time. Hindi ko pa po talaga totally alam ang plano ng Lord sa akin nung time na yun. Pero di ko alam kung bakit every Saturday, kahit ang layo-layo, binabiyahe ko po yun. Makapag-church lang. 1 month, sunod-sunod, buong 4 weeks, sunod-sunod every Saturday, babiyahe ako. Kasi nagustuhan ko yung feeling, pakiramdam. Tapos sabi na sa akin ni Tita Eden, maghanap ka na ng church doon sa inyo. Kasi probably magagalit ang nanay mo na lagi kang nandito. Siguro chat ni mama. Indeed, pag uwi ko galing sa church doon sa Cavite, galit na galit na. Magsisimba ka lang kung saan impyerno ka pa pupunta. Impyerno, mama. Nanay ko tawag doon, impyerno. Impyerno. Pwede mo akong sumasagot eh. Pumunta yung lola ko galing sa Bicol. Nalaman kasi nila, ako po ang unang-unang Kristiyano sa aming angkan. Probably pastor na ngayon. Bahala kayo dyan. Pero, pumunta pa ang lola ko sa amin, bumiyahe. Lola ko, 80 years old na. Di ba? Mahal. Pero grabe pa memory nun. Ngayon po ay nasa 90 na siya. Malapit na po siya ma-100. Pumunta pa po siya dun sa amin. Para lang kausapin ako, ba't ka nag-born again? Apo. Hindi wala sa ating ganyan. Malas yan. Sabi sa akin ng tita ko, JR, kung gusto mo lang kumanta, alam ko mahilig ka kumanta, ipapasok kita dito sa choir. Kasi yung tita ko, nag-aano dun sa simbahan namin sa kapilya, yung mga ermana, papasok kita kung gusto mo maging choir. Dad, di mo po yun yung gusto ko eh. Di na lang po ako nagsasalita kasi alam kong di nila maiintindihan yung naramdaman ko nung time na yun. Pero hindi nila ako napigilan. Worship, because of worship. Bakit po ako napunta ng Jags Go? Worship. Nung in-invite po ako ni Ninang Rina, mama po ni Ian, punta ka dun sa church, and time na yun, syempre po, marami pong problema. Hindi pa po alam na marami sa inyo, pero nagkaroon po ng problem.
Punta po akong Jugs ko. Pagdating ko doon, wala si Ninang Rina. Tagal. Hindi ako makapasok. Worship na. Nandun lang po ako sa may gate ng main ng Jugs Go sa labas. Naririnig ko lang yung kanta. Sabi ko, ba't parang MP3? Pero alam ko, live band. Pero grabe umaapaw yung anointing na iiyak ako dun sa labas. Nag-worship ako sa Lord. Sabi ko, grabe worship dito. Binalik-balikan ko. Ang plano ko na mag-church hop eh. Pero di na po nasunod yung plano kasi bakit? Nandun na ako. Kinausap na ako ni Pastor Obet. Napunta po ako sa Jugs Go because of worship. Very dear sa akin tong worship na ito. Malapit na po ako matapos. Thank you po, Lord. Therefore, sabi ng James 4:7, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Submission to God. Kasi ang worship is submission to God. Yung purpose mo, yung gawin mo, yung pinapagawa sa'yo ng Lord, submission to God. Last, number 3, worship birthed to us the desire to be with God. Medyo bibilisan ko na po. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Nagkaroon siya ng desire. Parang ako, dahil dun sa unang pagsamba ko, di ko maintindihan sarili ko bakit gustong-gusto kong bumalik. Nagkakaroon tayo ng desire na makasama ang Lord. And for the last, worship release the power and the anointing to proclaim the love of Jesus to the lost. Ano nangyari po nung time na yan? Sabi niya, pumayag na po kayo, sama po ako sa inyo, sabi nung lalaki. Palaya na siya eh. Sabi ni Lord, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. So the man went away. Sumunod agad. Worship. Purpose. Sumunod siya sa sinabi ni Jesus to tell in the Decapolis. What do you mean by Decapolis? 10 cities. How much Jesus had done for him. And all the people were marveled. 10 city nakakilala kay Jesus because of this man. Kapatid, alam niyo po ba? Sabi nga natin, the first preacher sa disciple ng Lord sa mga Gentiles si Peter. Although si Paul lang talagang ginamit. Pero ang unang-una talagang missionary ng mga Gentiles, this man. Kasi Gentiles po ito. Hindi po ito Israelita. Gentiles ito. At nakita niyo kung paano nakilala ng Diyos, ng mga tao si Jesus Christ because of the testimony na meron ng lalaking ito. Amen. How powerful is worship. That's because of the worship that he did. Sabi po dyan, but the hour is coming, John 4:23-24. And now is when the true worshiper naghahanapan, Lord. Darating daw ang araw kung saan ang mga totoong sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. For the Father is seeking, naghahanap po ang Lord, such to worship Him. God is a Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. On the last days, and we are living in the last days, alam niyo po, naghahanap ang Lord sa mga churches. Sino ang nagsumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan? These last days, the Lord is seeking for people who will worship Him in spirit and in truth. If God is here, will He find you worshiping Him in spirit and in truth? Kung nandito po ang Lord, matatagpuan ka kaya niya na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan? Kung ang Lord ay kasama mo sa tahanan nyo, matatagpuan kaya niya na sumasamba ka sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan? Kung ang Lord ay nasa trabaho mo, matatagpuan ka kaya niya na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan? Kapatid, hanggang ngayon,
Nagsisik po ang Lord. Hinahanap niya sa mga anak niya hanggang ngayon. Sinong sumasamba sa akin dito ng totoo? Kasi baka iba nang sinasamba mo. You're proclaiming Christians. Pero iba pala ang nagte-take authority sa'yo. Iba pala ang nag-aano ng buhay mo. Kumukontrol ng buhay mo. Kung pera ang kumukontrol ng buhay mo, then ang Diyos mo, pera. Worship the Lord. Kasi walang ibang paraan para mapalaya tayo sa lahat. Sa chains, sa evil spirit. Walang ibang paraan para nasain mong makasama ang Diyos. Walang ibang paraan para magkaroon ka ng anointing ng power to proclaim the love of God, kundi worship. Kaya sa lahat ng mga nagtatangka at gusto, inaano ng Lord na sharean mo kaklase mo, sharean mo katrabaho mo, wag mong gagawin hanggat hindi ka muna nag-worship. Bago mo kausapin ang taong gusto mong kausapin para dalhin sa Lord, mag-worship ka muna. Lahat simulan mo sa worship. Amen. Because that's the only way para magkaroon ng breakthrough. Can we all rise up po? Hallelujah, Lord. Kapatid, pwede bang as a sign of surrender to God, can we just lift our two hands to God? Dalawang kamay. At habang nakataas po yung dalawang mong kamay, sabi po, the act of worship is willfully giving someone authority over yourself. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, ito po ang gusto ko. Ang ikaw po ang mag-rule sa akin. Ang ikaw po ang maghari sa akin. I worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, habang nakataas po ang kamay ng mga kapatid ko pong ito, dalangin ko, O Diyos, alam ko po, may mga pinapakawalan ka po sa kanila. Alam ko po, may tinatanggalan ka po ng tanikala. May mga bound sa amin ng kaaway. But Lord, right now, as we lift up our hands to you, Lord, release us from those chains, Lord God. Release us from those chains, Panginoon. Palayain mo kami, O Diyos, mula doon sa kasalanan na yon. Palayain mo kami, O Diyos, mula doon sa mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Palayain mo kami, O Diyos, mula doon sa mga bagay na yon na, Lord, umaalipin sa amin. Submit to God. Resist the devil and he will flee. Ikaw mismo sabihin mo, Lord, sa'yo lang po ako, Panginoon. Sa'yo lang po ako, O Diyos. Hallelujah. Thank you po, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat po, O Diyos, sa worship na hindi mo tinanggal sa amin. Salamat po sa worship na meron kami noon pa man nung nilikha mo kami. At hanggang ngayon, salamat po dahil nakilala ka namin. At alam namin kung saan namin ilalagay ang worship namin. Salamat po, Lord. We bless your name, God. We love you. We honor you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord.